is DJ Yanni's Secret File. DJ Yanni, di niyo na kailangang itago ang aking pangalan at masaya akong ilahad sa inyo ang kwento ng aking buhay. Ako si Sarah Alvetos Rianes ay lumaki sa Eskineta ng Tondo, na kung saan ako namulat sa karahasan ng buhay. Bilang isang bata, wala akong magawa kung hindi ang magpursige sa buhay para makaraos sa hirap at umaasa na sana isang araw makaalis sa hirap na aking nararanasan. Sa paglipas ng panahon habang ako ay lumalaki at nagsusumikap na magkaroon ng disenteng buhay para sa aking sarili, pinapasok ko lahat ng disenteng trabaho na kaya kong pasukin para mabuhay ang aking sarili at matuwid ang pang-araw-araw na pangangailangan sa pangakong hindi ako tutulad sa aking ina na nagbebenta ng aliw para kami ay may makain. Pero hindi talaga natin alam kung saan at ilang ulit tayong susubukin ng tadhana. Isang araw, ako'y lakad-takbo at tagatak ang pawis habang binabagtas ko ang iskinita ng Tondo. Sa likod, 5 kalalakihan ang pilit humahabol sa akin at sinasabing, "Hoy, babae, hinto." Mga galit na sigaw ng mga humahabol sa akin, liko dito, liko doon. Sa bawat hinto at liko, makikita ang isang maduming pader na puno ng bandal, mga basurang nakakalat sa daanan at mapanghing paligid. Maya't maya ang aking puntong hininga na mababakasan ng katuguran ang mababanaag sa aking mukha habang nakaupo sa isang lumang upuan habang nilibot ang tingin sa paligid ng aking payak na tirahan. Ang aking isip ay naglalakbay kung paano ako makawala sa kinasasaglakang sitwasyon, ang makaahon sa hirap at magkaroon ng maginhawang buhay. Matagal na akong nanirahan sa Tondo, ang lugar na aking kinamulatan at ang bahay na aking tinitirhan ay bahay pa ng aking maang ina na hindi man lang naranasan ang payapa at maginhawang buhay bago mawala. Sa ating buhay, may mga oras na nawawalan tayo ng pag-asa katulad na nangyari noon sa akin. Sa labas ng munisipyo ng Tondo sa paanan ng hagdan, ako'y nakatunghay at nakalambaba. Lugmok, pagod at gutom ay mababanaag sa aking mukha, ang kawalan ng pag-asa. Walang magawa, bagsak ang balikat na tumayo ako at dandahang lumakad na hindi alam kung saan paparawon. Umaga nang makita ko ang nakapaskil sa labas ng munisipyo na bakanteng trabaho bilang street sweeper, ngunit sa maraming pagkakataong sinubok ako para makapaghanap ng makapagkitaan ay tulad ng dati, palya tila ata isinusumpa ako ng tadhana. Gayunpaman, hindi ako sumusuko at lalong nagsusumikap. Mainit, maingay, mausok at mga nagigitang sasakyan ang senyaryo na hindi na bago sa akin. Bilang isang batang lumaki sa kalye ng kalsada, sanay na ako sa araw-araw na pagsilay ng ganitong eksena. Walang patungo ang lakad ang aking ginawa, lutang at wala sa wisyo. At minsan, sa magulo nating buhay, may taong bigla na lang susupot at darating sa ating buhay na di natin alam na magbibigay sa atin ng kasiyahan na hindi natin inaasahan. Lutang ako at wala sa sarili nang hindi ko sinasadyang mapalingon sa isang magarang kotse. Makintab, bago at mukhang mamahalin. Huminto ako at saglit na tumingin sa tinted ng bintana ng sasakyan at doon nakita ko ang aking mukha na tila naglalakad ng isang bangkay. Nagpatuloy ako sa paglalakad ng walang direksyon, isang dipa mula sa kotseng aking hinihintuan nang biglang may mga lalaking nakatingin sabay turo sa akin. Maya't maya pa'y nagsimula na itong lumapit sa akin. Sa paligid, mga taong nagsisilubulan at mga matang nagmamatsyag sa kung ano ang susunod na mangyayari. "Sarah, tumakbo ka na, ikaw yata pa kanyan. Baka kasali sila sa mga taong pinagkakautangan ng mama mo.
pag wala akong maibayad dyan ngayon sa hilatsa ng kanilang mukha ay bakit patayan ka ng mga iyan. Si Pedro ang kanyang katropang kalye na hindi niya inaasahang nakalapit sa kanya. Pagkalito na ako'y nahihintakutang tumakbo at nangungunin ako saglit sa kabilang daan bago tumawid. Sa mamunting sandaling iyon, biglang tumahip ang aking puso. Iba sa pangkaraniwang kabang nararamdaman kapag takot. Isang bagong pakiramdam na noon lang ko lang naranasan sa edad kong 23 taong pagkabuhay sa mundo. Habang magkahinang aming mga mata sa lalaking noon ko lamang nakita sa aming lugar. Makinis na mukha, matangkad at mga malamlam na mga matang nakatingin sa akin, ngunit sa porma mukhang mayaman. Sa konting oras na nasilayan ko ang binata ay hindi ko na ito maaalis sa aking isipan at ulit-ulit itong bumabalik sa aking gunita. Habang ako ay nag-iimpake ng kagamitan para linisyanin ang aking kinamulatang lugar, kinakailangan ko itong lisanin para sa aking kapakanan at ang ibang pinagkakutangan ng aking ina ay miyembro ng mga sindikato. Pag hindi ako nakapagbayad, tiyak buhay ko ang kapalit. Walang magawa, nilisan ko ang lugar kung saan ako lumaki, nagbabakasakali na makatagpo ng magandang kapalaran. Sa lugar na aking puntahan, mabigat man dahil sa alaalang aking maiiwan, ay ipinagpatuloy ko pa rin. Dumating ako sa daungan ng mga barko, bitbit ang kakarampot na gamit at perang kumigit kumulang 3,000 piso. Habang hindi ko alam kung saan tutungo, ngunit tumuloy pa rin at hinayaan ko ang sarili na tangayan ng alon at maalat na simoy na hangin dagat. Bahala na kung saan tutungo. Sa pagkakataong yaon, ako hindi tinanggihan ng tadhana at binigyan ng panibagong buhay. Sa pagtapak ng aking mga paa sa Cebu City, kung saan natagpuan ko ang aking buhay. Nang ako'y dumating, hindi ko alam kung saan tutungo o kung ano ang gagawin. Habang ako ay papaalis na sa daungan ng barkong aking sinasakyan, isang pirasong papel ang nagsiliparan na tila yung mga tao'y walang pakialam hanggang sa masulyapan ko kung ano ang nakasulat sa papel. Nakasaad doon na ang pamilyang Smith ay nangangailangan ng caregiver para sa isang matandang maedad na 74. Kahit walang kasiguraduhan kung may nakuha na baula ang sinasabing pamilya, ay tumuloy pa rin ako at nagpahatid sa nakalagay na address sa kahuli-hulihang perang natira sa akin. Sa simula, nahirapan ako at nanibago mula sa wika at uri ng aking trabaho at sa mga taong aking nakakasalamuha. Ngunit kalaunay nasanay na rin at minahal ang matandang aking inaalagaan na si Lola Flora. Mabait ang pamilya at malaki ang sahod kaya nabayaran ko ang lahat ng mga pinagkakautangan ng aking ina. Nakapag-ipon para sa aking sarili at aking buhay ay hindi na tulad dati. Masasabi kong naihahuna ko na ang aking sarili sa kung saan ako noon nalugmok sa kahirapan. Sa 3 taong pagtatrabaho ko sa pamilyang Smith, doon nakita ko rin ang lalaking nakita ko sa tondo noong ikalawang araw ng pagtatrabaho ko sa pag-aalaga sa lola nito. Ang lalaki na bibigay sa akin ng kapa at samut-saring damdamin ay si Les Silvestri Smith pala. Napag-alaman kong siya pala nagmay-ari ng makintab na sasakyang aking hinintuan at kaya ako nilapitan ng lalaki ng kaatim na tagapagbantay para nito ay para alokin ako ng trabaho. Ito ang maging tagapangalaga sa lola nito, subalit ako ay natakot at tumakbo. Kaya hindi ako nakasama rito papunta ko Cebu. Doon ito galing sa munisipyo nung araw na nais kong mamasukan bilang street sweeper. Ngunit may nakuha pala ang munisipyo para rito. Naging malapit ang loob namin sa mga buwan na naging tagapangalaga ako ng lola nito. At doon ang buong aming pag-iibigan at iruan. Ang lalaking segundo ko lamang na silayan ay naging parte ng aking buhay sa napakahabang panahon, habang binabanggit ng isang prele ang mga katagang
Yuminaw is your bride. Kasabay ng hiyawan at palakpakan ng mga tao sa loob ng simbahan. Sa ating buhay, hindi natin alam ang susunod na pangyayari sa buhay ng isang tao. Walang makakapagsabi sa kung anong mangyayari sa susunod na araw, lalong-lalo na sa hinaharap. Magsumikap, magtiyaga at huwag susuko sa anumang pagsubok at hamon ng buhay. At ang lahat ay malalampasan at makakamtan natin sa tamang oras at panahon. Ako si Sarah Lobato. Ito ang kwento ng aking buhay.